Naku po mga kababayan, matinding hamon po ito ni Retired Major General Romeo B. Pukis dito nga po sa AFP. Hinamon niya ng matindi mga kababayan. Sabi niya dito, hinahamon ko ang AFP. Halaka, papalagan kaya ito ng AFP mga kababayan ng Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, imbestigahan ang foreign funding ng mga rally ng Makabayan Black. Hindi kami na naglingkod sa bayan ng may dangal. Ayan mga kababayan, yan yung panawagan niya, no? Dahil ang inimbestigahan ngayon mukhang baliktad mga kababayan, ang inimbestigahan sila. Bagkos dapat ang imbestigahan ay ito daw Makabayan Black, no? Na parang may may gagawing masama mga kababayan. Dapat ito daw ang imbestigahan, sabi ni Retired Major General Romeo B. Pukis. So basahin po natin yung buong ulat. Sabi dito, foreign funding ng Makabayan rallies. Ayan. Sabi niya, matapang na hamon ang inilabas ni Retired Major General Romeo B. Pukis sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umiinit na palitan ng pahayag tungkol sa umano'y destabilisasyon sa bansa. Sa kanyang official Facebook, nanawagan si General Pukis na pagtuunan ng pansin ng AFP ang umano'y banyagang pondo sa mga kilos protesta ng Makabayan Black. Ayan, hindi ang mga sundalo at opisyal na matagal nang naglingkod ng may dangal. Ayun yung panawagan niya. Sabi pa, sa malinaw at tuwirang pahayag, hinamon niya ang AFP. Either the AFP investigate the foreign funding of the Makabayan Black rallies, not us, who served this country with honor. Hinahamon ko ang AFP, imbestigahan ang foreign funding ng mga rally ng Makabayan Black. Hindi kami na naglingkod sa bayan ng may dangal. Ayan mga kababayan, matindi itong kanyang panawagan. Hindi ito ang unang pagkakataong nagpahayag si General ng matitingkad na posisyon tungkol sa estado ng pamahalaan at seguridad. Matapos niyang sabihin kamakailan na hindi ang taong bayan ang nagdidestabilisa sa bansa, kundi ang gobyerno mismo. Nako, tumpak mga kababayan. Katulad sa mga nangyayari ngayon, talagang mismong gobyerno din ang nagdidestabilisa sa kanilang gobyerno. Dahil ngayon ay talagang nalalaman natin yung mga katotohanan patungkol sa mga korupsyon na nangyayari ngayon, patungkol sa flood control anomaly at kung ano-ano pa mga kababayan. Talagang talamak ngayon. Bagsak ang piso, bagsak ang GDP, stock market natin bagsak. Maging ang mga investor nagsisialisa na mga kababayan dahil sa nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. So, ito pa. Sa panibagong hamon na ito, tila iginiit niyang tungkulin ng AFP na bantayan ang pambansang soberanya mula sa anumang dayuhang pondo o impluensya at huwag pagdudahan ang mga sundalong matagal nang nagbigay ng serbisyo sa bayan. Ayan po yung panawagan mga kababayan ni Retired Major General Romeo B. Pukis. So ano po ang pahayag nyo dito sa kanyang panawagan, no? At tila ang nangyayari ngayon ay sila pa yung iniimbestigahan dahil sa mga nangyayaring rally nila, ay sila pa yung talagang tinutuligsa ngayon. At ang panawagan pa ata nitong mga magrarally bukas, no, na mga Makabayan Black ay Sara resign. Wala pong Marcos resign mga kababayan. So ano po ang nangyayari? Tila
sabi nga ng karamihan, mukhang kasabwat daw ito ng gobyerno. Itong mga magrarally bukas, parang wala ring kakwenta-kwenta mga kababayan, itong gagawing rally bukas. So pero tingnan natin yung mga kaganapan bukas kung anong mangyayari, dahil sabi nga nung iba, naghahanda na rin yung mga kapulisan at marami pong pulis ang i-deploy, pati po ang AFP mga kababayan, dahil may mga matunog na balita na nagsasabi na may kaguluhan daw na magaganap bukas. Yun daw po yung mga sabi-sabi mga kababayan. So abangan po natin bukas yung mga mangyayari. So ito naman mga kababayan, pakinggan nyo din Yan, ito yung sabi ko sa inyong Sara resign. Wala daw Marcos resign. Yan, sabi Marcos resign bawal. BP Sara resign pwede. Ayan. Sabi niya dito, naniniwala po tayo na kailangan din banagutin si BP Sara. Dapat nga na ma-impeach naman na siya. Yes po. Sabi niya dito, pwede ang Sara Duterte resign, pero hindi pwede ang Marcos resign. Ayan yung sabi ni Akbayan, President Rafaela David mga kababayan. So basahin natin yung buong ulat dito sa ang balita ngayon. Sabi, Sara resign pwede, Marcos resign hindi. Agoy mga kababayan. Ano to? Ano masasabi niyo dito? Sara resign pwede, pero yung Marcos resign na marami ng ebidensya, kahit si Saldi ko nagsalita na, yung atin nagsalita na, pero wala man lang tayong aksyon na nakikita sa ating presidente na sana ay panawagan ng kababayan natin, ng mga kababayan natin na mag hair follicle test, ay hindi niya ginagawa mga kababayan. Tapos ito pang si Akbayan Rafaela David ay hindi daw panawagan yung Marcos resign. So nakikita nyo mga kababayan yung dasahin natin mamaya. Sabi dito, nag-ingay sa social media ang pahayag ni Akbayan Party List President Rafaela David matapos niyang kumpirmahin na bukas ang kanilang hanay sa panawagang Sara Duterte resign ngayong trillion peso march sa EDSA People Power Monument sa Nobyembre 30. Bukas na ho ito mga kababayan. Sabi dito sa panayam sa Ted Filon and DJ Chacha, tahasan niyang sinabi na panahon na para panagutin si Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap nito. Hala ka mga kababayan, di ba nagsalita na yung COA, wala namang mga kababayan, wala namang okay naman, di ba, yung kanyang confidential pa nasagot na ng COA, but ito nag-iingay pa rin. Sabi pa dito, naniniwala po tayo na kailangan ding panagutin si BP Sara Duterte. Dapat nga na ma-impeach naman na siya. Yes po, pwede ang Sara Duterte resign. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo. Pero nang tanungin kung susuportahan din nila ang panawagang Marcos resign, naging maingat ang kanyang sagot. Agoy mga kababayan. Sabi niya dito, ayon kay David, may ilang sektor na may ganitong panawagan. Ngunit mas makabubuting hintayin muna ang malinaw na ebidensya laban kay Marcos Jr. bago maglabas ng parehong posisyon. Nako mga kababayan, talagang lumalabas dito na itong Akbayan Akbayan Party List ay mukhang pinupunduhan din mga kababayan, dahil bakit ayaw nilang manawagan ng Marcos resign kahit na yung ebidensya ni Saldico may date, may oras, may araw, di ba? Bakit ngayon ang nangyayari ay tila hindi nila pinapanigan mga kababayan, at ayaw man lang nilang imbestigahan ito mga kababayan. Tapos ito pa, si Akbayan Party List President Rafaela David, na bakit ganito mga kababayan, mukhang may pinapanigan lang mga kababayan, di ba? So ano niyo dito, pahayag niyo dito sa kanyang sinabi. So basahin pa natin yung
ano dito, sabi dito, nirerespeto natin ang may mga ilan pong ganoon ang panawagan. Marcos resign. Pero sa ngayon, ang mga kasama natin sa coalition ay will cross the bridge when we get there po. Ayan po mga kababayan, yung buong ulat, no? Yan yung ano niya, statement. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? So basahin natin yung comment, sabi dito. Comedy yarn. Sabi ni Lidas na. Bonhil, Sara resign pwede, pero Marcos resign hindi. Alin paniniwalaan mo yung iilan kayo na ayaw sa mga Duterte? Tapos gagamit pa kayo ng salitang taong bayan para sa sariling interes lamang. Correct mga kababayan, yan sabi ni Bonhil. Sabi naman ni Mandy, Tadjamon, ilan malita ba deliver sa inyo? Agoy, na-deliveran daw ho ba kayo? Rafaela David, sabi ni Mandy Tadiamon. Ayan, sabi ni Romy Bakiran, lakas din ang tama nito Ayan mga kababayan. So matindi po yung mga comment dito, no? Talagang binash dito si Akbayan Party List President Rafaela David. Ayan. So ayan po yung mga comment. Sabi kakampuet narrative. Ayan. Acid Aglord, nagiging bangag din ang mga ito. Negative kasi ang kaisipan nila. Mami May, lakas din ang tama nito. Kaya pala mga kababayan, hiwala yung rally bukas, no? May rally po yung million peso trillion, ano ba tawag doon? Yung rally sa EDSA. Trillion peso march. Tapos sa Luneta naman, iba mga kababayan. Kaya pala magkahiwalay sila dahil magkaiba sila ng paninindigan. Yung panawagan naman nung nasa Luneta, Sara resign, tsaka Marcos resign. So, dito naman sa EDSA, mukhang panawagan nila, Sara resign lang, walang Marcos resign mga kababayan. Kaya pala humiwalay sa kanila yung grupo, no? At hindi rin magkasundo mga kababayan. Ganito pala yung ano nila. Ganito pala yung nangyayari sa kanila. So, mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo po dito sa mangyayaring rally bukas. So, ano kaya mangyayari bukas mga kababayan, no? So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po.